Dalawang mga mata na kung iyong pakatititigan, hindi nakakahon sa apat na kardinal na direksyon. Kung saan sa paglipas ng panahon, ang teolohiya ay siya na ngayong minamasdan sa radikal na lenteng hinubog ng kasaysayan. Alam natin na taon-taon ang sinakulo ay isa lang yung istorya. Ito ay istorya ni Jesus. And we want our audience na magkaroon ng touch base sa kanilang karanasan, yung gospel o yung focus value or yung Christian values na pinapalabas ng sinakulo. And we feel na yung 1945 ay karanasan ng Pilipino, karanasan ng Pilipinas, na minsan sa kasaysayan ng Pilipinas, naranasan natin yung pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. At gusto namin i-remind yun sa mga Pilipino na tayo ay dumanas doon, dumaan tayo sa ganung kadiliman. And we want to see or to shed light on that experience at sa kanilang experience ngayon, kung bakit tayo malaya ngayon, kung bakit natin tinatamasa ang kalayaan ngayon at ang kaliwanagan. Dahil sa mga naranasan nating kadiliman noong unang panahon. At gusto nating lagyan ng liwanag to at koneksyon doon sa tinuturo sa atin ni Jesus na huwag tayong matakot, na huwag tayong mawala ng pag-asa. Lenteng tumatagos sa puso at kaluluwa na sumasalamin sa realidad ng buhay. Ako si Princess Castro at samahan niyo akong silipin ang ibang lente ng pananampalataya ng Katolikong Pilipino. Pananampalatayang hindi lamang mula sa puso, kundi pati na rin sa dedikasyon at matalinhagang isip. Pananampalatayang may sining. Ako po si Don D. Bernardino. Ako po ang director, nag-e-edit din ng video, and isa rin sa mga scriptwriter. I'm Lea Desigan. I am the production manager of our Cenaculo 2025. Ako nga po pala si Nino Francisco at ang role ko po ay Jesus. I'm Sabel Devolder. Ako po yung naganap bilang si Maria po. Ako po si Father Arnold Sanico, a Salesian of Don Bosco. I am presently the parish priest of yung dito yung parokya namin dito sa Tondo, St. John Bosco Parish. We choose the theme of 1945, yung World War II, to connect dun sa storya ni Jesus. Kasi we see the highlights ng mga important details na nangyari ng World War II na pwede nating ma-connect or ma-interplay dun sa biblical story or sa truth ng gospel. At nakita rin namin yung parallelism ng dalawang storya na kung saan dahil ang tema ng simbahan ay tungkol sa pag-asa, and ang World War II ay isa sa mga most devastating experience na pwedeng maranasan ng tao na pwede sila mawala ng pag-asa. So na-connect namin yung ganitong experience o karanasan dun sa kasaysayan din ni Jesus para ma-highlight yung tema ng pag-asa. Ang title ng Cenaculo is 1945. So, parang teka, Cenaculo ito, but 1945. So we look to the past. Noong 1945, ang gulo-gulo, total destruction in Manila, and even more past, sa passion and death of Jesus Christ, but everything ends up in hope. At ngayon, 2025, no, dito nakikita pa rin patuloy pa pala ang pag-aalaga ng Diyos sa atin na may pag-asa sa lahat. Way back 1945, nung panahon ng gera po, sa dalawang bata na nawalan po ng magulang.
And tinastrive po nila paano mabuhay po at bandang huli paano sila nagsama hanggang sa tumanda po sila. Tapos doon din po nag-relate na rin po yung similarities doon kila Jesus po at saka kay Maria po. Very familiar na sa mga tao yung storya ni Jesus. But gusto namin na maging fresh, maging iba yung atake at katanggap-tanggap sa mga mata ng tao yung kanilang napapanood. Dahil saturated na sila sa lahat ng content. Overload na sa informations kapag tayo ay nasa social media. Pero magbigay tayo ng kakaibang atake na kung saan hindi sila maninimawa, hindi sila, yung attention span nila hindi ganun kaikli, bagkus may engage sila kung makita nila may something new or bago sa kanilang pinapanood. And we want to get the attention of the audience unang-una dahil distracted na sila, masyado ng blur yung kanilang paningin sa mga information na nagaganap sa ating paligid. So we want to make something new out of the tradition. So yun, para makuha ang kanilang attention. Exit. Ang kahalagaan niyan is to make people immediately see kung paano nakaka-relate sa buhay natin yan, no? Lalo tayong mga Pilipino, madali tayong makarelate sa paghihirap ng iba, malakas ang empathy ng Pilipino, no? And so when we see that, no, kung panunuorin nila yung sinakulong ginawa na itong mga kabataan namin, no, ay kung paano yung parallelisms, no, juxtapositions of what happened in 1945 and during the time of the Passion of Christ, they can reflect on the present situation. Mahalaga bilang isang Katoliko ang nagiging aktibo sa mga gawain ng simbahan dahil sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain sa simbahan, nagiging daan ito hindi lamang para mahasa yung mga personal na talento, mga kakayahan, nakakilala ng iba pang mga tao, matutong makisalamuha, pero higit sa lahat nagiging pagkakataon din ito na unti-unti, hopefully, mas nakikilala ang Panginoon, mas lumalalim sa pananampalataya, mas nagkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Ako po kasi, dati po rin po akong choir. Nailalabas ko po yung talent ko. Eto ngayon, pag-acting naman po. Ngayon po, sinubukan ko po kasi parang mas may papadama ko o masasalaysay ko yung ebanghelyo sa pamamagitan ng acting. Tulad ng pagganap ko ng Jesus, Judas, saka mga alagad. Alisin ninyo ang lahat ng mga yan! Huwag ninyong gawin pugad ng mga magnanakaw! Ang tahanan ng aking ama! Bilang director, no, mahalaga sa akin ang scening dahil ito ay nagbibigay sa akin ng fresh look sa buhay. Ito ay expression of your passion and love for the craft. At I believe na kapag ang isang scening ay ginamit, no, para sa isang mensahe o sa isang advokasya, ito ay nagiging powerful and impactful. So, ginamit ang scening or yung art para ma-send or ma-evangelize yung mga tao. And dahil ang effectiveness ng isang theater or ng isang art ay napaka-epektibo, I really feel na magandang medium ang scening para ma-send yung message sa mga tao. Sa mga kabataan ngayon, ang daming nahihiya na ipahayag yung kanilang pananampalataya. So, yun yung una namin struggle to convince the people, to convince our youth, no, to join Sinakulo, na express nila yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng isang sining, sa pamamagitan ng isang art, sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang kakayahan or talento. So, napakahalaga para sa mga kabataan na may express yung kanilang pananampalataya na hindi sila nahihiya because may pagmamalaki nila yung kanilang pananampalataya. Usually, ang talagang madalas na nagiging challenge sa pagbuo ng ganitong production, syempre yung material or financial challenges kasi syempre, although maliit lang naman na production to, pero nakakailangan din talaga siya ng pera, ng
pondo para ma-execute yung mga kailangan kasi bibili ng mga materyales, ng mga equipment na kailangan, lalo na this lately, especially during the pandemic, nag-transition na kami from doing traditional stage play from film format ng Cenaculo. So, may iba ring pangailangan na matutugunan din through financial support. And thankfully, nakakahanap ang parokya ng mga tao na tumutulong at sumusuporta financially, nagkitiwala sa ganitong klase ng proyekto na nakakatulong para mapalapit ang mga tao sa Diyos. Also, then challenge din yung paghahanap, lalo na these days. Medyo challenging din maghanap ng mga tao, ng mga kabataan who will really commit themselves. Kasi syempre, may mga personal concerns din sila, mga nag-aaral, mga nagkatrabaho. And hindi naman din talaga maikakaila na demanding siya sa time. Although, every weekend lang kami nag-shoot. Pero syempre, yung weekend na yun na dapat ini-spend nila. They spend it resting or doing what they want to do by themselves. Pero, if you commit here, once they commit here in the Cenaculo, they really have to give up for the meantime yung mga personal concerns nila during weekends, yung pahinga nila during weekends, to spend it the whole time, Saturday and Sunday, to be part of the production, whether as cast or as part of the production team. Actually, malaking penitensya rin itong ginawa nila dahil nag-sacrifice sila ng time, no, ng kanilang mga effort. At talaga nakita natin ang dedication nila dito, no. Ang maganda dito is yung sakripisyo natin ay may patutunguhan, no. Ang gusto man talaga, actually, ang program ng simbahan is prayer, sacrifice, and works of charity. So, yung sakripisyo na pinahirapan mo lang ang sarili mo, hindi actually yan in line ng turo ng simbahan, no? Ang sakripisyong hiningi ng Diyos, in fact, mababasa rin natin sa scriptures, ay ang pagsunod, no? So, obedience is greater than sacrifice. So, kanilang sakripisyong ginagawa nila dito ay may patutunguhan. Yung sinacrifice rin time nila, sinacrifice rin efforts nila, is to produce something that is beautiful and something that will help others to reflect. Kung ano man yung paksa ng Universal Church, we do our best to incorporate it in the theme of our Cenaculo. Like for this year, kasi Jubilee Year of Hope. So, this Jubilee of Hope, ito rin yung gusto namin mai-highlight sa Cenaculo. Although, lahat naman ng virtues, makikita natin yan sa buhay ni Jesus. Pero ngayon na yung tema ng pag-asa yung binibigay, sa akin din napapaisip din ako na gaano nga ba katatag yung pag-asa ko sa Diyos, gaano nga ba kabuo yung pagkitiwala ko sa Kanya. At I find myself na malayo pa rin talaga yung lalakbayin ko dun sa pagpapatatag ng aking personal na pananampalataya. Hindi ibig sabihin na active na ako sa simbahan, very strong na yung faith ko, my love and my hope for the Lord. But through this production, through this project, I'm always reminded that God's love and hope never fails. God's hope never disappoints. Yun yung tema ng ating Jubilee year. So, ako din mismo, I'm being assured that whatever is happening in my personal life, or even in the context of what is happening in our country and the whole world, God's hope always prevails. As long as I place my faith and my love in God, I will always be grounded in my hope in Him. Sa buhay ko po, binabago po ako ng pananampalataya at pananalig ko sa Panginoon. Dahil ako po ay bilang isang tao, may mga problema na dumaraan sa akin. Hindi lang po nakikita ng iba, pero mabigat po yung ibang nadadala ko. Pero sa tulong po ni Jesus at pananampalataya ko sa Kanya, alam ko lagi siyang nandiyan at tutulungan at gagabayan niya ako palagi.
the reason for this season is to reflect on the love of God. And this love was shown to us, expressed to us in a very concrete way, no? Through the suffering, death, and resurrection of Christ. So, saan man sila nagpunta, huwag nila sana kakalimutan yan, that they participate in the different activities of the church to reflect on this. The history ng grupo nito, more on traditional stage play po. Pero ngayon po, dahil salamat sa social media at sa Facebook, marami pong advantages na po ng makakapag-reach out na po sa community po. Sa tulong ng media platforms ngayon, basta marami kami nang naaabot. Kasi dati, limited lang sa kung sino man yung nasasakupan ng parokya namin dito sa Tondo. Pero ngayon, nag-venture kami into doing a full-length movie. Tapos ina-upload namin siya every Good Friday online. Through live stream, no, meron kami Facebook, meron kami YouTube channel. Marami ng tao na naaabot ng aming palabas na hindi na lamang mga taga-Tondo, kahit taga-ibang cities, ibang probinsya dito sa Pilipinas. May bangilang-gilang din na galing ibang bansa. Nakikita namin sa mga nagko-comment na sila ay naaabot ng palabas namin at natutulungan namin sila na mapaalalahanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. At for us, malaking achievement yon, malaking bagay yon na may napapaalalahanan may mga tao na magbalik loob sa Diyos, lalo na sa ganitong panahon ng Lent, ng Kwaresma. Actually, every year ko naman ginagawa ito for 20 years, no? Parang sabihin, hindi ka ba nagsasawa dyan sa ginagawa mo? Paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Pero every year, parati siyang bago. Yung mensahe ng Panginoon ay parating bago. At hindi siya naluluma. At nag-iiba-iba rin ang perspektibo ng pagtingin mo sa mga gospels or sa mga storya ni Jesus, sa mga eksena. Dahil iba rin yung karanasan ng buhay, taon-taon. So, nire-relate ko yan kung ano yung status ko, kung ano yung current na karanasan ko sa buhay ko at nire-relate ko to kung ano man ang mensahe ng ating Panginoon. Iba-iba man tayo ng pamamaraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya. Ngunit ang layunin at mensahe ay iisa. Iisa sa pag-ibig na pinagbuklod ng ating Panginoong may kapala. Muli ako si Princess Castro sa dokumentaryong pinamagatang Sining ng Pananampalataya.